Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 12 ng Oktubre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7 ng umaga. Araw po ngayon ng Linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pinagsama ko na itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano at saka ni Joel Villanueva. Alam ko natalagay ko na ito si Parit, pero ngayon pinagsama ko na. At medyo nakukulangan ako dun sa discussion ko nung nakaraan. Kasi itong topic na ito ay talagang kabisado ko ito. Opo. At yan ang gusto kong i-share sa inyo para kahit paano ay maintindihan natin. Opo. Ang sabi po ni Alan Peter Cayetano, I am the ambassador of Christ. Sabi niya, O I am an ambassador of Christ. Ito naman si Joel Villanueva, ang sinabi niya ay, God is my witness. Yan po ang sinabi niya. Ay tatalakay po natin yan. Ang title ko po ngayon ay, I am the ambassador of Christ, says Alan Peter Cayetano. God is my witness, says Joel Villanueva. Sabay nating talakayin. Ayan po ang title ko. Ngayon ay ako po ay nagsasalita bilang isang born again. Opo. At alam ko ito sila, nagbabasa din ito sila ng Biblia. Opo. O nag-aaral din sila. O mayroon silang alam. Ngayon po ay hindi po dapat ginagawa yan Yung magsasalita sila ng ganyan. Opo, hindi po dapat. Kasi nga, kami bilang isang born again, o ako bilang isang born again, hindi po ako nagsasalita ng walang kwentang bagay. Opo, walang kwentang bagay po yan Ginamit nila ang pangalan ng Diyos o ang salita ng Diyos sa walang kwentang bagay. Iyan po. Kaya ko sinasabi na hindi dapat nagsasalita sila ng ganyan o ng ganito. Dapat iwasan nila yan. Opo. Ay ano bang sinabi nila? Ay yun na nga. I am an ambassador of Jesus Christ. Yun na bang isa? God is my witness. Matindi po yan. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos o ang salita ng Diyos kasi wala namang ibinigay na pangalan po Nung tinanong ni Moses ang Diyos, nung nagparamdam sa kanya doon sa burning bush, tinanong niya po yung Diyos ay ano po ang pangalan nyo para sabihin ko sa kanila? I am that I am. Sabi lang po ng Diyos Walang ibinigay na pangalan. Pero marami nagsasabi na ang pangalan ng Diyos ay yun ng Diyos. Yun na, Kaya huwag nating gamitin po ang Diyos o ang salitang Diyos sa walang kapararakang bagay. Kasi nasa command po yan Nasa 10 commandments po yan. Exodus 20 verse 7. Naandun po yan na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos. Pero sa akin, huwag mong gagamitin ang salita na Diyos o ang mga sinalita ng Diyos sa walang kapararakang bagay. Yun po ang pagkaintindi ko dyan. Kasi nga,
wala naman siyang ibinigay na pangalan. Ayan po ano. Ngayon ay pagbabayaran po nila yan. Kasi ang nakalagay nga po sa Exodus 20 verse 7, "You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain." Ayan po. Hindi niya i-hold yung gumagamit ng kanyang pangalan na walang kasalanan, guiltless. Ayan po, ay ginagamit po nila, hindi ba? Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay. Ngayon ay bakit ko naman sinabi na walang kwentang bagay? Kasi po, ang topic nila ay korupsyon. Ang topic dyan ay korupsyon. Ang topic dyan ay more on politics. Politika po yang pagnanakaw, yang nga korupsyon. Bakit gagamitin mo ang Diyos dyan? Hindi ba? Bakit gagamitin mo ang pangalan ng Diyos dyan sa ang topic ay korupsyon? Okay. Pwede pong gamitin ang pangalan ng Diyos o ang salita ng Diyos o yung mga palatuntunan niya. Ako maingat din po ako Kasi nga ay may parusa po yan Ang sinasabi ko po ay pwede pong gamitin yan kung nangungumbinsi ka. Kinukumbins mo yung isang tao na maging mananampalataya ni Kristo. Yan po, Ulitin ko lang po, Ako, ginagamit ko ang salita ng Panginoon kung nagkukumbins ako ng mga tao. Na maging tagasunod ni Kristo o maging mananampalataya ni Kristo o may tao na naghahanap sino si Kristo o saan si Kristo. Yun po, pag tinatanong ako, nag-iistorya ako patungkol dyan sa Diyos o ginagamit ko yung pangalan ng Diyos o dinidiscuss ko talaga yan. Lalo na kung yung tao ay nagpunta sa akin na personal o iisa lang niya. O kahit marami sila, basta naandun ang eagerness nila na makilala si Kristo o makilala ang Diyos o maintindihan ano ang palatuntunan ng Diyos o ano ang gagawin niya sa future. Dinidiscuss ko po yan. Ano ang plano niya? Ano ang mangyayari? Dinidiscuss ko po yan at hindi po ako natatakot. Kasi nga, may naghahanap kaya alam ko yung mga tao, katulad ng simbahan, kongregasyon yun, na yun dapat ang topic. Pero po ito, ang topic ay pagnanakaw po Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon o salita ng Panginoon kung ang topic ay pagnanakaw. Ay ginamit pa nila ay God is my witness. Aba ay hindi uubra yan. Hindi uubra yan. At saka yung namang isa, si Alan Peter Cayetano, ang sabi niya ay, I am an ambassador of Jesus Christ. Ginamit niya. Wala po sa tamang panahon o wala sa sitwasyon o wala sa topic, out of topic. Ulitin ko
Ako po ay maingat na gumamit ng salita ng Panginoon. Sabihin na natin na salita na lang, yung mga pangaral niya o lahat po yan, mga palatuntunan niya, maingat po ako. Hindi ako nagsasalita na walang kwenta. Yan po ang ginagawa ko. At ito nga, aaminin ko na sa inyo, bago po ako magsalita ng salita ng Panginoon, humihingi muna ako sa Kanya ng patawad. Opo, bago po ako mag-umpisa, humihingi ako sa Kanya ng guidelines o humihingi ako sa Kanya ng to control my tongue. Opo, guard my tongue. Yan po ang hinihiling ko sa Panginoon. At sana yung lumabas sa aking bibig, yun lang naaayon sa Kanyang kalooban. Humihingi po ako agad niyan ng ganyan. At saka hindi po ako nagsasalita ng salita ng Panginoon sa ibang binyo. Hindi ko ginagawa yan. Ay bakit sila ginagawa nila? Ayan na nga, para makumbinsi nila ang tao. Sinasangkalan nila ang pangalan ng Panginoon para paniwalaan sila ng tao. God is my witness, at saka yung isa, ambassador daw siya ni Jesus Christ. Yun, ginagamit. Actually, ang itinataas po nila dito ang kanilang mga sarili. Hindi po ang Diyos. Ang isang born again po, hindi niya tinataas ang kanyang sarili. Ang itinataas po niya ay yung Diyos o yung mga gawain ng Diyos o yung mga palatuntunan ng Diyos. Yun po ang itinataas niya o yung mga salita ng Diyos. Hindi itinataas ng isang born again ang kanyang pangalan, yung sariling pangalan nung born again. Bali, wala na po yan. Opo. Ay nagtataka nga ako, bakit ang itinataas ni Joel Villanueva ay yung pangalan niya? God is my witness. Ang dami ko pong Bible verse na pwedeng labanan yan. Paano ka nakakasigurado na witness mo yan, si Jesus Christ o ang Diyos? Paano ka nakakasigurado? Sabi ng Biblia, who is the advisor of God? Who is the advisor of God so that He will instruct him? Sino ba ang makapag-uutos sa Diyos? Bibigyan siya ng instruction. Na mag-witness ka. Wala eh. Paano siya nakakasigurado na mag-witness ang Diyos para sa kanya? Ayan po eh. Who is the advisor of God nga eh? Para sabihin yan eh. Hindi ba? Advisor ba siya ng Diyos? Di ba? At ito naman si Alan Peter Cayetano, yan po maging okay. Ito muna, itong witness, alam nyo po ba, yung salitang witness, ngayon na lang po yan eh. Ngayon na lang yan na ginagamit. Ang language po kasi ay nadidevelop din yan eh. Ang language. Ang una pong tawag dyan, mga martyrs, kung pag-usapan natin ay nagwi-witness ka sa Panginoon. Ang tawag sa kanila dyan ay mga martyrs. Bakit sila mga martyrs? Kasi pinapatay po sila eh. Pag nag-witness sila noon, papatayin sila at handa silang mamatay o handa silang makulong. Yun po ang witness. Kung pag-usapan natin ay witness siya o ganun yung nga ay witness pa nga daw siya ang Panginoon eh. Ay mas grabe, di ba?
Mas grabe. Oh. Ngayon, ito namang ambassador, ang ambassador po ay yung nakikipag-usap po sa Diyos yan. Opo. Yung mga propeta, ambassador po yan eh. Pero may direct communication sa Panginoon. Yan po. Ay ito ba si Alan Peter Cayetano na nakakausap ba niyang Panginoon dyan? O ay palagay ko ay dahil sa ganyang nagnanakaw sila, hindi. Hindi ba? Pati ito si Joel Villanueva, hindi. Hindi yan. O ngayon ay ito na, no? You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Ayan po, ano? Kaya sigurado may parusa po yan eh. At kung mapapansin nyo po ngayon, hindi na sila nakaka-recover. Opo. Hindi na. Wala na. Tambak na po ang mga magtitestify laban sa kanila. James 5:12, but above all, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no, no. Let not you fall into judgment. Ayan po. Pag nag-yes ka, yes na lang. Pag nag-no ka, no na lang. Oh, wala na yung saksi ko ang Diyos. Wala yan. Hindi ko nga isinulat dito eh. Lahat ng dagdag dyan, lahat ng dumagdag dyan, ang sabi ni Jesus Christ, dun sa yes o dun sa no mo, lahat yung dagdag is coming from the evil. Sabi po ni Jesus Christ yan. Ulitin ko lang ano, yes, your yes be yes, and your no be no. Kailangan kong no, no lang. Wala na yung saksi. Wala na. Kasi anything you add in yes or in no is coming from the evil. Ayan po. Ay dinagdagan nila, hindi ba? Ambassador daw sila ni Kristo. At saka, yung namang isa, ay witness pa nga eh, ang Diyos eh. Naku po. Hindi ba? Pag-isipan nyo po. Hindi ba? Oh. Ulitin ko lang ano, ako po hindi ko ginagamit ang salita ng Diyos sa walang kwentang bagay. Hindi ko ginagamit. At yun na nga sinabi ko sa inyo, bago po ako mag-umpisa, humihingi muna ako ng tawad sa Panginoon. Baka lumagpas yung paggamit ko ng kanyang salita. At yung nga, humihiling ko rin ako sa Panginoon na i-guard niya yung aking mouth. Guard my mouth, Lord. Ayun po, ano? Ngayon, ito sila ay kung ano-ano na lang ang sinasabi, di ba? Oh. At kami nga mga born again, uulitin ko na naman, ano? Kami mga born again, hindi kami nagsasasalita lang ng nagsasasalita ng walang kwenta. Kung naandun kami sa congregation, pwede. Kung ang kausap namin ay yung at least maiintindihan kami o yung topic ay ganon, pwede. O kaya may humihiling na tao na i-discuss mo nga ito pare, o i-discuss mo nga ito brother, pwede yun. Nakaready kami dyan. At hindi namin aalisan yan hanggang hindi maliwanag. Ganon po ang ginagawa namin. Pero sa usapan na ganito, kung nagnakaw yung isang tao o hindi, o kurap ba yung isang tao o hindi, o ito bang politiko na ito ay masama ba ito o hindi, huwag mong gagamitin yung salita ng Panginoon. O ay lalo na ganyan, ay God is my witness. Ay nako, napaka grabe po yan. Ulitin ko lang ano, kami mga born again, hindi namin ginagamit ang mga salita ng Diyos sa walang kwentang bagay.
Ginagamit namin yan dahil nakikita namin na kailangan namin ipaliwanag. Ganun po ang isang born again. Iniiwasan namin na magsasalita na hindi naintindihan o walang interes yung mga tao o kaya ay walang purpose. Walang purpose. Opo. O kaya yung hindi namin gagamitin ang salita ng Panginoon para itaas lang yung aming sarili. Hindi po, iniiwasan namin yan. Iniiwasan yan. Dapat ang itaas ay yung Diyos o kaya si Kristo. Kasi hindi naman natin kilala ang Diyos eh. Hindi po natin nakikilala ang Diyos. Si Kristo po ang nakasalamuha ng tao. Kaya medyo iyon ang kilala natin. Opo. Dahil siya ang nakausap mismo ng mga tao, siya ang nagpaliwanag, siya ang yung nagsalita na nakita ng mga tao. Kaya siya po talaga ang pwede nating sabihin na yung mapagkatiwalaan. Yun po kasi nga wala tayong access sa Diyos. Naligaw po tayo o sumubra na yung kasalanan natin. Kaya lumayo po ang Diyos. Ayan po Matthew, ayan, nakakuha na pala nakataas na Matthew 7 verse 22 hanggang 23. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demon in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ayan po ang sinabi ni Kristo. Darating ang panahon, sabi niya, actually ito sa paghuhukom po ito eh. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demon in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala, sabi ni Kristo. Hindi ko kayo kilala. Layuan nyo ako, depart from me, you who practice lawlessness. Ayan nga, magnanakaw. Hindi ba? Mangangalon niya. Pinapractice nila yan. Nagsisinungaling, hindi ba? Ginagamit ang salita ng Diyos in vain. Depart from me, sabi ni Jesus Christ, you who do evil works. Ang sa iba, evil works. Dito, practice lawlessness. Ayun lang, hindi nila pagsunod sa kwan yung hindi nila pagsunod sa saligang batas, yung forthwith, tinatawanan lang nila. Lawlessness po yan. Paglabag po yan sa saligang batas. Kasi ang nakasulat po sa saligang batas ay immediately yun Kailangan magkahiring o magka-trial. Immediately, pag na-transmit sa kanila, galing ng lower house, ang impeachment, immediately, magkakaroon ng trial o impeachment proceedings. Pero binaliwala nila, lawlessness na po yan. Ano ngayon ang nangyari? Ito, nabulatlat na ngayon, hindi ba? Yang mga, simpre, yan na nga ang sinasabi ko Hindi ba? At lalo na gayon, ginagamit nila ang pulpito ng Senado para sabihin na ganyan.
ay malaking kasalanan po yan. In vain po ginagamit nilang salita ng Panginoon in vain. Wala namang kwenta yun Wala kasi iba ang topic Oh. Ayan po yan lang po ang masasabi ko diyan Kaya delikado ito si Alan Peter Cayetano at saka ito si Joel Villanueva kasi sumusubra na sila. Hindi ba? Katulad nga ng sinabi ko, hindi ako gumagamit ng salita ng Panginoon kung wala sa panahon o wala sa topic. Iniiwasan ko nga yung mga politika kasi nga ang gusto kong itapik lang dito yung mga palatuntunan ng Panginoon. At nililimit ko lang po yan. Nililimit. Marami pa akong alam pero hindi nga pwedeng sabihin Kasi nga kailangan yung sasabihin mo may kapararakan o may kwenta, hindi ba? O may meaning. Do not use the word of God in vain. Yan po ang nasa 10 utos. Isa yan sa 10 utos. O sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo po ay may natutunan. Dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay yung nakikinig po ay makasumpong ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.